Nako, nakakakilabot ito. Wala nang kawala dito ang Big Fish, no? Magalong nagsalita na, no? At talagang may tinutumbok na mastermind, no? Naalala niyo nung nakaraang taon, tinalakay ni Senator Dante Marcoleta at ni Lebiste kasama ang anak na kanya si Paulo Duterte, si Henry Marcoleta, no? Natatandaan niyo tong larawang ito. Ito, ipapakita ko to Itong si Ba't Paulo Duterte ba? Paul pala kasi ng pangalan. No, ito po, no. Naalala niyo po ito na ito yung pagkakataon na kung saan na iniimbestiga ni Senator Marcoleta at malamang sa malamang hawak ni Senator Dante Marcoleta yung Cabral Files. Ngayon, hindi naman pwede, ba't ba't din nilabas ni Marcoleta yung Cabral Files? Bakit doon sa 18 Maris, pati yung hearing sa, ng 18 Maris, hindi nilabas? Mali naman kasi. Kasi ganito yan Hindi pwede ilabas ang Cabral Files na walang supporting na ikaw lang magpapaliwanag. Hindi pwede yon. Kailangan makapagpapaliwanag dito, yung ngayon tungkol dyan sa gumawa ng Cabral na yan, syempre, patay na. Kuno, wala na si Cabral. Ang makapagpapaliwanag niya, yung mga department niya na mga natira doon, kung sino ang pumalit na head doon o secretary. At ibabangga na merong Cabral Files na nakaraang taon at yung Cabral Files na hawak ngayon nila Libiste at ni Senator Dante Marcoleta. No? Ngayon, di ba nag-imbestiga sila? Bakit 18 Maris ang inimbestigahan? Hindi naman lahat yan. Hindi niya po pwede, kailangan may ipatawag, makapagpapaliwanag doon. Kahit ako halimbawa, totoo yung Cabral Files, i-present ko. Sino ako para magsabi? Sino ako ba gumawa ng Cabral Files? Kaya ko ipaliwanag yun? Hindi. Kahit sabi mo, kaya mo ipaliwanag yung Cabral Files, hindi ikaw gumawa nun. Wala kang karapatan. Walang jurisdiction si Senator Marcoleta dyan para ipaliwanag yan. Maaaring suportahan niya lang sa pamamagitan ng investigasyon. Pero, alam naman natin, yung Cabral Files na ayaw nila napapaso sila dyan. Ayaw nilang tuklasin niya kasi nandiyan lahat ng pasuyo o lahat ng insertion ng mga kalokohan ng mga congressman at hindi lahat ng congressman andiyan dyan lahat sa Cabral Files na yan na hawak ni Libiste. No, mayayari siya dyan. Eto, tanong, di ba nung nang-imbestiga si Senator Marcoleta, nagfight ng leadership si Cayetano ang SB? Anong ginawa nila? Kagad nila, nag-hearing kagad si Cayetano sa si Senator Marcoleta, sa si Pia Cayetano. Anong ginawa kay Marcoleta? Agad na pinakulong. Kasi alam nila, disgrasya sila kay Senator Dante Marcoleta kapag nagpapatuloy ang investigasyon. Dahil hawak nila ang katotohanan. Tatandaan niyo yan. Marami ngayon na nakakaalam ng katotohanan. Alam ni Benjamin Mayor Magalong ang katotohanan tungkol dito. Tandaan nyo, dati siyang advisor ng ICI na binuo mismo ng Pangulo na sinasabi, ICI budol niya daw, no? Binuo yan para imbestigahan. Ngayon, alam ni Magalong tungkol dyan at kay Cabral Files. Nakausap niya si Cabral Files. Si Cabral, nadulas-dulas pa. No? O ito, pakinggan natin si Mayor Benjamin Magalong. No? Talagang, alam nyo pag si Marcoleta na inilabas na sa kulungan, ibubulgar niya sikreto ni Cabral. Ibubulgar na yan. Kaya nga di ba lakas ng loob na sinabi niya, interview niya sa kagahapon sa Sandigan Bayan, in-interview siya ng mga media. Hindi ako titigil. Nag-aabang ang taong bayan sa mastermind. Ilalabas niya kung sino ulo nito. Hindi siya nakaraan kasi hindi siya makapaglabas kasi nga wala naman siyang formal na blue ribbon, wala siyang komite na para blue ribbon, no? Ngayon paglabas niya, malamang sa malamang malaki ang pagkakaiba niyan, no? Yung mga tao na kasangkapan katulad ng Libiste, magsasanib puwersa na yan para ilabas na yan, no? Alam nyo, napakasarap ng pakiramdam, lalo sa mga hanay dyan ni Bongit, magising na kayo sa katotohanan. Baka iniisip nyo kasi posisyon, kapangyarihan, tama yan. Mawawalan kayo ng pera, hanap buhay yan, trabaho yan, malaki magkano ba sahod isang music sa isang taon? Baka milyon di ba? Ibig sabihin, lagpas ang milyon, di ba? Kasi ang congressman, 300 to 200,000 wag na kayo manghinayang. Kung sabay-sabay kayo, kakanta, walang magagawa ang Big Fish. Tatandaan nyo yan. Isusupot nyo ang Big Fish. Wala kayong gagawin kundi sabay-sabay lang kayo kakanta. Ituturo nyo ang Big Fish. Alam nyo na kung sino Big Fish. Tandaan nyo yan. Alam na nila lahat kung sino Big Fish. Nag-ieng-engen lang ang tao sa paligid. Pero alam na kung sino Big Fish. Malinaw na malinaw. Martin, kinasuhan, speaker, patong-patong na kaso.
papakakasuhan mo ang isang speaker kung walang kinalaman yung taas? Wow! Imposible! Di ba? O ito, pakinggan nyo si Benjamin Magalong sa kanyang pahayag at bulgar na sikreto talaga dito. Sa katatapos na SONA ng Pangulo kahapon, nabigyang daan niya yung usapin ng katiwalian sa bansa? Mayor? Yes, yes, Laila, oo. In fact, yun ang pinakaunang kanya topic niya, no? Part ng kanyang speech yung tungkol sa mga katiwalian sa ating bansa. Eh, isa ko kayo sa, kung di ako nagkakamali, Glenn, naging opisyal doon sa ICI na binuo noon. Kaya lang may mga ilang concern si Mayor at hindi na rin siya nagtuloy doon. Ano bang nangyari doon sa Mayor, investigasyon at resulta nung mga sinagawa ninyong pagsisiyasat sa mga flood control projects sa iba't ibang mga lugar sa bansa? Well, alam mo, Laila and Glenn, 2 weeks lang ako doon. Ano? Oo nga po eh. At nung 2 weeks lang naumpisaan ko na yung investigation kasi nga 2 weeks lang si Magalong doon sa ICI. Pero sa 2 weeks na yon, marami ng pag-uusap na nangyari. Hindi ganun kababa, mayor lang. Hindi mayor basta to. Malaki ang papel neto ginampanan bago siya naging mayor. Nakalimutan ko lang pero siya, investigador talaga, magaling na investigador. Alam ni Magalong kung sino mastermind. Hindi. Naiintindihan natin siya kasi siyempre may edad na si Magalong. Wala siyang panlaban na makanarya, no? Yung kundi yung tapang lang niya, pati yung katwiran niya, may mapakita. Ngayon, alam niya kung sino mastermind, ayaw niya lang muna magsalita. Pero yung Cabral File, mabugulat kayo. Ang designation ko doon was investigator and special advisor. Yes. Siguro nung lumalalim na yung aking investigasyon at yung mga nakikita, siguro may natataranta. Hindi na kinaya. Kaya on the 10th day, biglang nag-announce si Yusek Castro na hindi na ako investigador, special advisor na lang. Ayun. Biri mo natataranta kasi si Magalong baka mag-traitor sa kanila 'Di ba? Si Magalong kasi mabuting tao 'yan. Pag pinagkatiwalaan mo 'yan, pwede hindi ka laglag niyan. Pero pag yan nakakita ng talagang katiwalian, lalaglag ka niyan. Kaya siguro tinanggal na. Kaya kung gano'n din lang ang aking... Eto bago to, interview kay Magalong, after ng SONA na. Kaya eto, fresh na fresh pa to sa balita. Pero hindi binabalita nila. Ang nagbabalita lang ito, Radyo Agila sa Net25. Diba? Hindi to binabalita. Net25 lang ang nagbalita nito. Minabuto ko na mag-resign kasi wala na akong kwenta doon. I don't add value anymore to the mission and function ng ICI. Tama, oo. At doon ba sa pag-imbestiga mo, Mayor, lumulutang na bang pangalang Speaker Martin Romualdez? Kasi kahapon binanggit ito ni Pangulo, pero hindi niya binanggit ang pangalan, binanggit niya lang dating speaker. Pero doon sa pag-imbestiga mo, talaga pag-imbestiga, lumutang na talaga ang Martin Romualdez na isa sa mga arkitekto sa flood control scam na ito. Yes, consistent yan. Yung pangalan niya is... Yes, consistent yan. Binanggit ni Gutesa. Binanggit ng 18 Marines. Binanggit ng Diskaya. Binanggit ni Saldico. Binanggit ng iba pa. Hindi ka maniniwala na may mastermind maliban kay Romualdez? Si patong-patong kaso ni Romualdez ngayon. So, wala kang paniniwala na may mastermind? Kayo naman. Bakit turo nyo mastermind si Saldico? Very consistent. Huwag kayo magbulag-bulagan. Na-overwhelm lang kayo sa balita kasi marami kayo napapakinggan. Pero kung lagi nyo napapakinggan, magkakaibang komentary tungkol dito, mauunawaan nyo kung sino mastermind. Lang ni former Speaker Romualdez. Okay. Yan, sila Saldico, Garjola, at yung mga iba pang congressman dyan sa iba't ibang lugar. Bulacan, Contractor ko tawagin. Contractor sila, yan contractor. sa Davao Occidental, gano'n. Oo.
Mar- Okay. marami halos lahat ng sa mga nakikita naming mga dokumento, halos lahat ng lugar dito sa Pilipinas, halos pinakialaman ng nagkaroon ng anomalya. Totoo talaga. Diyos ko naman. Bago pa ba yan? Kayo na magsabi, mga kababayan, wala bang korupsyon sa mga kalsada? Bagong kalsada, ginigiba. Babakbakin, tatayuan. 2 years bago magawa. Abala. Traffic sa kalsada. Hindi sila nagagalit. Sa rally, nagagalit sila. Di ba? Matagal ng kalakalang yung korupsyon na yan. Kaya nga ngayon naupo na si Senator Marcoleta, siya na ang hahatol sa lahat ng yan. Kaso ayaw nila. Kasi may matutuklasan. Ito masama. Kahit kakampi ni Marcoleta, may mga matutuklasan. Alyado man ng Duterte o BBM o Lenny, may mga matutuklasan tungkol sa mga maanumalyang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Ngayon man, kasalukuyan na nagdaan. Kaya maraming pumipigil sa kagustuhan ni Senator Marcoleta mag-imbestiga. At kalimitan, kasabwat, siyempre yung mga mambabatas. Unfortunately, yung mga mambabatas, hindi pumipirma. Nangongolekta lang. Yes. Nangongolekta lang. Oo. Hindi pumipirma. Totoo yan. Totoo yan. Hindi sila, ikaw ba naman, pipirma ka ba naman? Ano ka, ugok? Pipirma ka, ugok-ugok ka ba? Ibig ko pala sabihin sa distrito mo. Pag dadadayo ka, mahal na mahal mo mga distrito mo. Mga kababayan ko, mahal ko kayo, binaha kayo mahal ko kayo. Tapos, lahat ng, pag may kaguluhan sa distrito mo, alam mo kung sino ng gulo, di ba? Papahuli mo. Si Isko, alam niya Bagaman mayor siya, ama ng lungsod, alam niya pag may nanggugulo sa Manila, pinapatawag niya. Lalo pa kaya, congressman, distrito mo, alam mo, pag may mga sira yung imbornal, yung mga tulay, may mga bagsak na tulay, alam mo, syempre, hindi pwedeng hindi alam yan. Ipapaalam sa'yo yan. Tanong, ito tanong. Ibig mo palang sabihin, congressman ka sa distrito mo, binabaha, ghost project, nagtayo dyan, may proyekto dyan na ghost project, nakalagay doon, where you tax, yung nakalagay English pa na, yung tax nyo na pupunta dito, may ganun pa, gagawin yung tulay. Hindi, ibig mo sabihin, hindi alam ng contract, hindi alam ng, na congressman yon na may ginagawa sa lugar nyo, sa distrito niya, na may ginagawang tulay, o kaya infrastructure not ghost, flood project. Hindi alam yon. So, alam niya yun. Tapos wala siyang kinalaman? Come on. Niloloko nyo kami. Niloloko niya kami. Kayo, sino niniwala ito? Walang alam ang congressman sa ginagawang proyekto. Walang alam kasi ghost project. Pero kung maganda proyekto, may kinalaman siya. Tama? Nagmamaleta lang. So, paano yun, Mayor? Paano natin mapapatunayan ngayon kung sa gagawing mga pagdinig, kung sakali mang mabubuksang muli itong mga pagsisiyasat tungkol sa mga flood control project? Kung walang pirma, sino ang maaring madidiin dito? Mahirap talaga, challenge. Pero isang paraan dyan is talagang kasuhan yung mga kontraktor, kasuhan din yung mga DPWH, kasuhan yung ikulong at kaikulong silang lahat. At kung ikukulong silang lahat, ikulong sila doon sa mga ordinaryong city jail para at the end, pag naghihirap na sila, magsasalita na rin sila. Ayun, Pwede, Alam mo, Yun, ang galing ni Magalong, no? Ikulong yung mga contractor, engineer, 3 engineer lang nakulong, 2 lang Bryce saka si Alcantara Isang contractor, Diskaya Niloloko nyo ba kami? Ibig nyo pala sabihin, sila may hawak sa buong Pilipinas? Ikulong sa ordinaryong kulungan, kasama yung mga preso, para maranasan nila yung hirap at sakit. At doon sa sakit na yon, mapapaaray sila. Kakanta sila ngayon. Kakanta sila sa sobrang hirap. Yan ang tama-tama sinabi ni Mayor Magalong. meron din. Another is, tingnan nila lahat yung mga, sino ang nagpa-release ng mga pondong ito. No? At makikita mo uli yung signature ng mga mambabatas yan. Yes!
Kaya kailangan talaga ng matinding investigasyon. Kasi may mga tradecraft sa investigation Yes, na hindi ko naman pwedeng banggitin dito. Tama, Mm. tama. Oo. Kaya kailangan talaga, pero kung ang isang opisina na tulad ng ICI, tinanggalan mo ng investigative capability, Mhm. walang kwenta yon. Kasi ang intention mo nga is maghanap na talaga ang kwenta mo nga is maghanap ng ebidensya. Pero kung Yes. tatanggalan mo ng investigador, Mhm. ano pang gamit mo? At actually, in the end, ginagawang pag-imbestiga, parang na-dissolve din. At sabi natapos na yung naging function ng ICI, Mayor. Ganun nga yun nangyari. Kaya kung titingnan mo yung mga cases Apo. o kaya yung mga dokumentong na i-prepare ng ICI, puro referral. Mm. Puro referral lang. Mm-mm. Aha. Hindi siya complete case investigation report. Na Okay. dapat, ganun sana ang ginawa ng ICI. Kung meron kung hindi tinanggalan ng investigative capability. Apo. Kayo ba, Mayor, naniniwala na binanggit nyo kanina nga na consistent na sa pag-imbestiga, lumulutang ang pangalang Martin Romualdez, Saldico, Congressman Garjola. Kayo ba naniniwala na sila talaga yung pinaka-top level ng nakawang ito at walang kinalaman ng Malacanang dito? Or hindi sila Walang kinalaman Malacanang? Naniniwala kayo? Naniniwala kayo? galaw, sila Speaker Martin Romualdez, si Saldico, at yung iba pa, kung walang go signal ng mas mataas sa kanila? Well, maganda siguro kung ang ipapatawag dyan sila former USEC Adrian Bersamin, Tama. o kaya sila Andaman. former USEC Trajib Olaivar, Apo. Mm. at siyempre yung ating DBM then Secretary, Pangandaman. Andaman, opo. at Iyan ang sinasabi natin, si Trajib, Pangandaman, si Bersamin. Ba't niyo pinapatawag? Anong meron? Sila ang makapagpapaliwanag sa atin na tungkol dyan sa lahat ng bagay na yan. Yan ay ninakawan tayo ng perak. Ha? Ang makapagpapaliwanag kahit man lang maraking ambag, yung mga sekretary. Ibig nyo palang sabihin, sekretary ka ng isang department na may nakawan na wala kang alam? Ha? Hanggang sa bababa ka sa termino, wala kang alam? Ha? Niloloko nyo ba kami? Di ho ba? Hindi natin pinagbibintangan sila. May alam ka, kaya nga ipapatawag ka. at iba pa, Mhm. iba pa, no? Mhm. Kasi kung naman yan it is a public knowledge. Mhm. Kaya lang, unfortunately, nobody would like to talk about it because it is an inconvenient truth. Oh, yes. Pansin ko din yun Mayor imagine, ang dating kalihim ng Department of Budget and Management and even yung ating dating Executive Secretary Mhm. ay biglang nga napalitan during na ginagawa ang investigation ng ICI. O, di ba? Yeah. Yung executive secretary, pinalitan bigla. Bakit ganun? Tapos sasabihin nyo, huwag kami magduda. Hindi ng mga to. Grabe pagkatakot to, tatakipan pa rin. Yung iba bulag-bulagan. Alam mo, isang matinding dokumento Mhm. na kung makukuha mo talaga yung original copy niyan, Mhm. ito yung raw files nung ginawa ni Cabral. Yan ang pinakasekreto ng lahat. Wala nang iba. Kalimutan mo na lahat ng 18 Marines. Kalimutan mo na si Gutesa. Kalimutan mo na si Diskaya. Yung Cabral Files ang kakatakutan nila. Ayan ay alam na tiyak ni Senator Rodante Marcoleta. At ibubulgar ang sikreto ni Cabral. Alam ni Marcoleta yan kasi kausap niya si Libiste. Si Libiste ang alam nyo naman. May video si Libiste na saan, di ba nakipagbunuan pa siya kay Cabral ng sabi, USB, inagaw sa computer, umupo pa si Libiste doon. Yun ang katunayan na meron siyang files ni Cabral. Tandaan mo yan. Hindi pwede magbigay si Cabral ng peking file. Tandaan mo yan. Dahil labag yon, alam ni Cabral yan. No? Paano ko alam ni Libiste buhay pa si Cabral? Paano pala?
Joke lang yan. Kasi yung nasa akin is a 19-page file na nagpapakita lang ng mga pondo na inalat sa mga legislative districts, sa mga congressman. Hindi kasali yung mga party list, hindi rin kasali yung mga senator, hindi rin kasali yung mga ibang mga cabinet secretaries, at may mga codes yun. Kung makuha nila, kung makuha yung original na document nun, matibay din na ebidensya, at the same time, hindi siguro siya muna matatawag na material evidence, pero napakagandang lead yun for the investigators. Na yung document ba na yan, Mayor, hawak ni dating Yusek. officer o Yusek Cabral? Siyang nag-prepare nun eh. Kasi nung kinonsult ko siya, nanginginig na siya. O, di ba? Nanginginig. Nanginginig si Cabral. 2 days before I resigned, I confronted si Miss Cabral during the Nakausap ni Nakausap ni Magalong si Cabral. Nanginginig pa daw. Oh. Hearing or interview ng ICI. Ba't nakausap ni Magalong to? Di ba? Yun ang bakit meron si Magalong Cabral file? Siya lang ibig sabihin yan. Hindi nagsisinungaling si Magalong. Nagtiwala sa kanya si Cabral. Yung si bago mawala si Cabral kuno. At talaga doon nanginig siya. Nanginig siya na gusto. Siguro nag-iisip siya bakit meron akong kopya. Pero yun nasa akin, kung na yun derivative na yun Di ba yun yung original? Kung makuha mo yung raw file, ang daming information doon sa raw file na yun. Yes. I saw it I saw the raw file. Yes, But I don't have the original copy. Yes. Yan ba yung copy rin, kapareha dun sa kopya na hawak ngayon, kung nagkakamali, di pa na ilalabas lahat ni Congressman Lian Aleviste? Leandro Leviste? Tama. Same pa po yan? Most probably. Most probably, he has a copy. Pero until now, hindi pa ito na ilalabas. Mukhang nag-aantay lang ng tamang panahon ang ating isang mambabatas dyan sa Kamara, Mayor. Kasi pag nilabas mo yan, mahahaluan ng politika yung impeachment. Yes, tama. Pero, dapat hindi ganyan ang mindset, Sir Magalong. Hayaan natin ilabas parehas sabay. Kay Sara, pati kay flood control. Yeah? Sabihin na arm twisting, o kaya maraming isyong ilalabas. Kaya mas mabuti na separate siya para hindi siya maisama doon sa impeachment. At syempre, yung issue pa dyan sa loob ng Senado ngayon. Kaya not the right time na ilabas muna. Okay. So, kung ating mapapasin ito, Mayor, parang ipinauubayan na ni Pangulong Marcos ang pag-imbestiga sa ombudsman. So, para bang hindi na mag-imbestiga ba ito Blue Ribbon? Tapos, maging nga po sa Kongreso, sinabi mismo ni Congressman Sandro Marcos, idinadada po muling buksan po sa Kamara yung investigasyon po sa flood control scandal. So, sabihin ba, kailangan, para bang gusto ipaiwasan dito ni mismo na Pangulo na, diyan po sa Senado, diyan sa Kongreso, wag na kayo mag-imbestiga, ang ombudsman ng bahala. Well, alam mo, sa akin pananaw, talagang hindi naman talaga sila pwede ang mag-imbestiga. Okay. Paano mo i-imbestigahan yung sarili mo? Kung baga yung kriminal Yes. Dapat ang nag-iimbestiga, hindi sangkot sa flood control. Katulad ni Senator Marcoleta. Palagay natin si Erwin, binabanggit sa maleta. Bakit siya gagawin Blue Ribbon? Paano kung totoo pala? Di wala nang imbestiga. Dapat inaalis yan. Di ba? Hindi naman pwede sa Pinklawan. Kasi ang Pinklawan, ayaw nila matuklasan yung flood control. Kasi pagkatuklasan, ang magiging benepisyo kay Sara. Dapat ilalagay dyan. Hindi naman pwede din DDS ang ilagay dyan. Dapat yung neutral na ilagay dyan. Na mag-iimbestiga. Kaso walang neutral . Di ba?
Pero ang neutral na ito, pinakamaganda, si Senator Marcoleta. Kaya nga ikinulong nila eh. Siya mismo mag-iimbestiga na sarili niya. Opo. Oo nga. Diba? Oo nga. Kaya useless lang, di ba? Ah. Kaya lang, kung ipapaubaya mo lang sa ombudsman, hindi kakayanin. Oo Eh, nga. sa dami ng kaso niya, no eh. So, kailangan mo talaga ng tulong ng PNP lahat. Aha. Dapat, merong talagang isang malakihang directive coming from the President na I want, yung kumbaga yung resulta, konkretong action, at measurable yung resulta. Let us say, I want for the next 3 months, I want 1,000 cases to be filed against all those involved in this infrastructure anomaly. Yung 1,000 cases na yan, siguro 1:200% pa lang yan. Opo. 1 out of the 200, 1:200 pa lang sa ratio in terms of ratio and proportion. Ganyan karaki, karami ang kaso. Kasi kung titingnan mo, siguro baka mahigit 200,000 yung anomalya dyan sa infrastruktura. 1,000 nga lang yung Dapat kailangan ganun eh. May numero talaga eh. Para at least ayun talaga yung target. May kailangan define the target, measurable yung progress, measurable din yung outcome, resulta. Yung naging initial investigation ninyo, Mayor, saang mga lugar ba yung napuntahan ninyo at napansin ninyo talaga na hindi ginawa at nagkaroon ng anomalya sa mga proyekto ng departamento ng DPWH? Well, doon sa mga napuntahan namin, limited lang yan. Dyan sa La Union, dyan sa Benguet, dyan sa Davao Occidental. Pero hindi kaming nakita rin dyan sa Davao City na nakita yung overpriced. Pero kaming nakita sa Ilocos Norte. O, tignan mo. Di ba? Yan ang investigador. May nakita sa Davao, overpriced. May nakita rin siya sa Ilocos Norte. Baluarte ng Duterte, baluarte ng Marcos. Ganyan ang investigador. Hindi katulad si Pinky. Ang daming dahilan, delay sa pinagsasabi ng mga to. Ayaw nila upo yung mahusay eh. Ayaw nila upo yung matapat. Gusto nila yung nasisinungaling. Na even inform si Vice Governor Matthew na sarili ng lugar ni Senator Amy gumawa pa sila ng kalukuhan doon. Isipin mo, dineclare nila yung isang flood control project na force majeure, act of God. When in fact, nung tinanong ko yung mga tao, sinabi ng mga engineers doon ng DPWH, sir, kasi malakas po yung tubig dito. Hindi nila alam, kinausap ko yung mga nakatira doon. Sir, wala pong katotohanan yun. Wala pong malakas na tubig dito. Sabi niya, sa kabila po yun, hindi po rito. Isipin mo, yung mga yun na anomalya. Lalo pa kaya kung nakaikot kami mabuti sa Pampanga. Sa Pampanga, marami dyan. Kung napuntahan siguro namin lahat ng probinsya, Diyos ko. Lahat siguro may anomalya. Meron talaga. Lahat meron. Meron po. Dito sa Bulacan siguro, laging baha dyan at Sa Bulacan, Mayor. Pampanga. Ito, isipin niya, bigyan ko kayo ng tip Bigyan ko kayo ng tip. Sino dito nakakakilala sa may-ari ng mall, na pinakamayaman na may-ari ng mall? Si C. Sila Henry C. Nakita nyo ba yung mga properties nila? Nakita nyo? Negosyo lang yan Mas mayaman ng gobyerno kasi ang gobyerno, lahat ng Pilipino nagbabayad ng tax. So, dapat mas mayaman. Yung may-ari ng mall na yan, tingnan mo yung property nila, ang gaganda. Pumunta ka sa Maynila, malapit sa MOA, yung lahat ng property nila doon kanila, pati yung kalsada. Ang ganda lahat. Kasi bakit? Hindi tinipid, may pondo. Tama? Punta naman tayo sa mayaman na tao lang. Tingnan mo yung lugar. Ang ganda. Yung Ayala, may-ari niya si Ayala, ang ganda. Perfect, ang ganda ng building, ganda ng bakod, lahat. Di ba? Ito, sa Iglesia ni Cristo na lang. Konti lang sila. Hindi naman sapilitan yung handugan nila. Ano yun? Kusang loob yun, handog, kasi utos ng Biblia yun.
Ano nangyari sa iglesia? Ang ganda. Nakapagpatayo ng arena, malaking kasambahan, ang gagara, manggaganda. Bago lahat. Kikintab, bagong pintura lagi, buong mundo pa. Mayaman sila sa lahat. Dami nabibili lupa. Yan ang walang korupsyon, mga nabanggit ko lahat. Pilipinas mas mayaman. Mas malaki kolekta. Sa PCSO pa lang daming tumataya ng loto PhilHealth pa lang daming nagko-contribute Walang nakikitang matino sa Pilipinas. Lumibot ka sa Metro Manila, ikutin mo. Makikita mo yung lungsod na talagang walang kurakot. Pero makikita mo talaga, meron pa rin kahit paano. Bakit? Hindi naman lahat. Bakit? Makikita mo sa gawa kung pangit yung kalsada o hindi. May ganyan na ba ang Pilipinas? Wala ako nakikita pa hanggang ngayon na talagang maganda. Bagsak mga tulay, lubog ang baha, ghost wala. Alam nyo na. Gugulat kayo dyan siguro kung ang pera ng taong bayan, yung mga taxes na binayaran natin, maayos na na-implement dyan sa mga lugar na yan, sa Bulacan, sa Mindoro, para sigurong Clark City na yan. Sa laki ng pera. Kaya lang yung mga naging Clark City, sa laki ng pondo ng gobyerno, kaya magpatayo ng magagandang gusali, mga tulay, mga kalsada, mga bench, lahat, ang gaganda, mga park. Dapat magaganda lahat. Ewan ko ba't di ginagawa yan. Puro pamimigay. Hanggang yung tao namimigay sa bigas, ganyan-ganyan. Sa ibang bansa, wala masyado niyan. Sa ibang bansa, namimigay lang ng tulong doon pag may disaster. May tornado, may malakas na bagyo, binaha sila. Doon lang namimigay ng tulong. Dito, hindi. Ginawang libangan yung pagbigay ng tulong Ginawang habit Kahit wala naman baha, lindol, sunog, namimigay sila ng bigas. Para daw tulong sa mahihirap. Ibig sabihin, hindi balas, may mali. Walang masama sa pinamigay. Walang masama sa binigyan. Ang masama, yung laging ginagawa na binibigyan mo. Tinuturuan mo sila maging tamad. Tama? Kaya dito sa programa natin, marami kang mabubusog ka ng sustansyang pag-uusap Hindi ito yung nakikisaw-saw ka lang sa politika. Mga asar ka, tatahimik ka na lang ganun. Hindi dito. Dito pupuruhin natin ang komentaryo magaganda. Bubusugin ko kayo ng kaalaman. Mumulat ko ang kaisipan ninyo sa bagay na hindi nyo pa naririnig sa buong buhay ninyo. Tama? Mabusa ng mga magnanakaw na yan. Ng mga mambabatas. At syempre, may mga kasabwat din sila mga local chief executive. Hindi naman natin pwedeng baliwala yan. Pero, Mayor, kayo ba'y naniniwalang ilalaglag talaga ni Pangulong Marcos si Martin Romualdez? O wala sa masabi ngayon dito? Kasi yun ang kanyang zona Kailangan niyang banggitin kasi yung mahiya naman kayo, 1 year na yun Ba't hanggang ngayon parang wala pang big fish? Kayo ba'y scripted ba ito? Naniniwala kayong ilalaglag niya talaga si Martin Romualdez? At naniniwala ba kayo na mayroon din bala si Martin Romualdez laban dito kay Pangulong Marcos? Siguro, now that the commitment is out in the open, he has to deliver it. Ganun ko na lang siguro sasagutin. He has to deliver it. Tama. At kung si Romualdez, naidala niya, madali na rin yan dalhin yung mga mas madali yung iba. But for the meantime, habang nangungulek pa sila ng ebidensya, Tama. Abangan natin kung kakasuhan si Martin o hindi. Laban kay Congressman Romualdez, siguro marami ng kasong na i-file. Kami nga, ang dami nang rin namin na ikasong na i-file na hanggang ngayon pending pa rin. Na hinihintay nga namin na sana may issue na ng warrant of arrest against this certain congressman or congressman para at least makulong na sila at maramdaman na nila yung maramdaman na nila. Oo. Mukhang ito nga medyo matatagalan pa siguro 'yan. Ganitong naging pahayag. Kasi kung ating babalikan like what happened to former Yusek Cabral, 'di ba? Naging close case na rin yung nangyari doon attorney bagamat di natin alam talaga kung anong totoong pangyayari doon. Hindi namatay yun. Ako ayoko la.
Galang niyo ako, opinion ko yun. Sorry ako yun. Sa kanyang pagkawala. Mayor. Oo nga, sayang yun. Dinala niya sa kanyang hukay yung mga matitinding impormasyon at mga ebidensya. Oo. Pero malamang kung na-exploit yun, marami pa Buhay pa si Cabral. Buhay pa? Question mark? sanang nakuhang mga ebidensya doon sa kanyang mga computer, sa kanyang mga dokumento, halos lahat. Kung mabilis sanang umaksyon. Oo. Kaya lang, Yes. for some reason, mahirap kasi kung walang mga nagdadirect o walang nag-orchestrate. Opo. Anyway, Mayor, Pero may Laya, may yung binanggit nyo kayo na si Congressman Garjola, mukhang talagang malaki yung pasabog dito ni Congressman Leandro Libiste sa kanya, pero Malaking pasabog talaga yan. parang wala rin naging action sa kanya kasi kitang-kita daw na talagang ang dami niya talagang Hindi pwede si Garjola, hindi pwedeng idiin yan. Kasi kakanta yan. Kaya, kailangan ang magdiin dyan yung sila Marcoleta. Kaya nga ayaw nilang patawag yan, ayaw nilang paimbestigahan. Kaya nga kinulong si Marcoleta eh. Kasi papatawag lahat kanyan eh. Pag yan ako na ni Marcoleta, kakanta yan. sangkot sa anomalya sa flood control. Ano kaya nangyari? Kayo ba napatunayan nyo din sa pag-imbestiga nyo? Malibang kay Martin Romualdez, ay si Congressman talagang Garjola, malaki rin ang kanyang partisipasyon dito sa flood control? Ay, matindi. Kaya lang, ang gustong-gusto niyang project, yung mga solar lights, mga ganon. mga aside from yung flood control, yung iba. Kasi, nagagamit sa iba. kung minsan, ang nangyayari lang sa kanila, middlemen lang sila eh. Oo. Kasi kukunin ko kay saldi ko ng 15% ang ibibigay ko, ipapasa ko sa ibang congressman ng 25%. Laway lang ang puhunan, mayroon siyang 10% kagad. Namamalengke kung ibig sabihin, ganun, Mayor. Namamalengke. Trader. Kasi like, ganyan daw minsan may project ka, Within their circle din lang. kukunin nila tapos ibinebenta sa iba. Yan ang problema. Tapos yung congressman na nakakuha noon, kukuha pa rin doon, Mayor, kikickback pa rin doon, di ba? Kasi 25% doon kay Garjola, paano sa congressman na bigyan ng project? Bahala na siya pumatong. Oo. Ganyan katindi. Ganyan ang naging livelihood program nila sa Kongreso. No? Yung mga magnanakaw, nagpapasahan ng kanilang mga ninakaw. Kaya yan, takipan yan. Tama si Benjamin Magalong takipan na yan. Business nga yan nila. Grabe, ano? Kaya, di ba nakakapanggigigil, di ba? Tama, no? Pera ng taong bayan, yan yung mga taxes na pinayaran nyo, pinaghirapan nyo. Tapos kung ipamigay nila, kala mo utang na loob pa natin sa kanila. Tama. Okay, maraming salamat sa iyo, Mayor Benjamin Magalong. Alam mo ang totoo. Alam namin kung sino mastermind na alam mo. Ganun din ang iba, alam nila lahat. Natatakot lang sila magsalita. Kasi alam nila, sinampulan na sila Senator Marcoleta. No, pero huwag kayo mag-alala. Pag nakalaya si Marcoleta, ibubulgar niya sikreto ni Cabral. Hindi to hula. Abot to ng aking tanaw na kaisipan. No? Maraming salamat sa inyo. Isang makabuluhan talakay na naman at pinagserbisyo kong content ng mga napakamakabuluhan. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po. Ingat lagi. Paalam po sa inyong lahat.